Okay mga kamatis, mga kaibigan, Franklin Miano content na naman. So ito yung ating content for today's video. Ayan, yung nagsuswimming siya tapos yun, gwapo, oh. 'Di ba? Ayan, 23-year-old entrepreneur in Aquaplanet Life Plus Realization. Sa-summarize ko na lang yung realization niya para hindi na natin i-play. Kung gusto niyo mag-subscribe kayo, pero ako pass ako diyan. Personal preference. Ito, basahin natin yung mga comments nyo. Tenma Ranger 93. Life realization, dami. Ops. Akusasyon mo yan, ha? 22 years old na pa yan. Ako, I'm just showing you the data na nakuha ko. Okay? Kunyari, meron bang nagrereklamo na hindi niya na refundan? Meron. Yung fake it till you make it, meron siya. Meron tayo, 2 video about doon. Ano pa kailangan nyo para i-debunk to? Kahit kayo, madedebunk nyo na rin tong mga ganitong klaseng tao kasi nakita nyo na yung pattern kung paano ko gawin. Lagi lang kailangan nyo lang ng reference. Now, bago tayo pumunta doon sa video, again, kasi si Tigi Diggs, medyo nawala na nga si Carl sa rotation, no? Asan na ba si Carl? Hindi ko na alam eh. 'Di ba? Ano ba nangyari sa kanya? Anyway, FB friends kami ni Carl, pero hanggang doon na lang 'yon. Ayaw niya kasi kung harapin eh. Pwede naman kami magharapan sa Cool Pals eh. Ayaw niya kasi yung lawyer daw niya. Ako wag niyo akong illegal talk ng ganyan. I've been through a lot doon sa dati and I'm very willing to go back para ipaglaban yung sa tingin kong tama. Okay? Operant word din sa tingin kong tama. Di kung mali ako, di GG. Pero I'm willing to go to the ends of the earth para patunayan na tama yung paniniwala ko about sa mga ginagawa ko sa social media. Di ba? Ngayon, kung nakakatulong ako sa inyo, maraming salamat. Thank you po. Ngayon naman, ano kasi ito eh, itong pagsa-social media, it's very philosophical. Ngayon, itong si Franklin Miano, may sinasabi siya dito about sa mga realization niya. Now, ang kwento niya rito, isa-isahin ko na lang siguro kasi pinanood ko na para sa inyo. Ito lang yung juicy part or yung part na pwede nating bigyan ng comment. Ito. So, sabi niya rito ganon, pinaalis daw siya sa kanilang nirerentahan something. Okay? Basta kung ano man yung rason nun, hindi natin alam. Tapos somewhere here, ang naging conclusion niya, hindi naman daw kayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo kayang kunin. Okay? Of course, that is a simplistic way of looking at life. There are some people na hindi nila kaya yung problema nila. Sometimes they go to the extreme ends. Okay? That's the reality of the situation. Sinasabi ko lang sa inyong realidad ng mundo. Merong mga taong hindi makakain araw-araw. Marami yan. Merong mga taong nagkakasakit ng malubha na hindi nila kayang ipagamot yung sarili nila. So, in a very objective way, hindi totoo na merong na ang Diyos ang nagbibigay ng problema sa iyo. Problems happen, sometimes you caused it, sometimes it happens randomly. Paano yung kinos mo yung sarili mong problema? Halimbawa, nagbenta ka ng course. Hindi ko sinasabing si Franklin Miano to. Nagbenta ka ng course na 6,000 plus. O hindi si Franklin Miano to, ulitin ko ha. Tapos yung course na yon ay nag-overpromise ka sa mga tao. Nakikita ka ng 6 to 7 digits monthly. Sundan mo lang yung sinasabi ko. In less than ganito. Tapos pumalpak. May mga taong nanghihingi ng refund. Hindi mo na maibalik. Tapos, yun. Ang nangyari, nabulilyaso ka sa social media dahil doon. Hindi si Franklin Miano to, ulitin ko ha. So, yung problema na yun, obviously, kinos yun nung tao na gumawa nung course. Kasi pwede ka namang gumawa ng course na dadahan-dahanin mo. Kaya nga may tinatawag na KYC, Know Your Customer. Sino ba yung target market mo sa mga ibebenta mo? Kasi hindi ka pwede magbenta ng isang bagay na hindi naman para sa
sa targeted audience. Halimbawa, hindi ka pwede magbenta ng firearms sa mga tao na mga ano na mga gets nyo naman yun yung concept na yun. Hindi ka pwede magbenta ng alak sa kabataan, best example. And conversely or similarly, hindi ka rin pwede magbenta ng mga bagay na pwedeng na mag-over-expect ang mga tao kasi na meron kang tingin mo lang ganito yun. Kasi yun nga, baka mag-backfire sa'yo yan, hindi ka na makabalik. So yun yung isa. Yung isa naman, randomly, halimbawa, nagkasakit ka ng maluba. Okay, di ba? Siyempre hindi okay. Tapos biglaan yun, hindi ka ready, wala kang ipon sa bangko. Okay? Di GG, di ba? So, I'm just saying this is the objective way of looking at life. Okay? The only thing you can do is number one is to prepare yourself and hope for the best. Okay? Yung mga kagaya ni Franklin Miano kasi, yung mga tinuturo nila is very sophomoric, okay? Simplistic. Kasi mga bata pa siya tapos di pa siya nakatapos. So wala siyang profound meaning dun sa sinasabi niya kasi nakakatawa yun eh. Kayo na lang ang manood siguro nito kasi ayoko talagang i-play eh. Baka kasi ang gawin nito, biglang sabihin sa YouTube na ginagamit ko yung content niya kahit na naka-freeze frame lang, diba? Siyempre, alam ko yan. Baka ganunin ako, kaya inaano ko na. Para doble-doble yung pahiya kung sakasakali, di ba? So, that's the reason why if you want advice, go to someone who is a learned individual. Halimbawa, gusto nyo ng life lesson, syempre, pupunta kayo dun sa mga tao na number one, may na-achieve na talaga sa buhay. Hindi kayo pwedeng pumunta doon sa lottery winner. Pati ng mga lottery winner na tinatawag. Kasi there are some people na nanalo sila sa loto na sa buhay. Biglang pumutok yung business nila. Ang bilis-bilis ng pera. Tapos, all of a sudden, hindi wisdom na nagkaroon agad sila ng wisdom in life. Of course not. Wisdom in life, wisdom in life nga eh. So, it's experience-based. Hindi mo pwedeng sabihin na porke yumaman ka, may wisdom ka na. It doesn't work that way. Maybe, you are knowledgeable in the field that you got rich, but you are not automatically wise in life. Magkaiba yun. Diba? So, that's the main difference between knowledge and wisdom. You can be knowledgeable. Ibig sabihin, may skills ka, may expertise ka. Kunyari, sa outsourcing, like si Franklin Miano. Hey. Pero it doesn't equate na meron kang knowledge sa buhay. Gets nyo? So ako, as much as possible, I'm trying to share sa inyo yung mga natutunan ko sa buhay. Pero I am not perfect. Far from it. Milya, I also make mistakes, okay? Pero, siguro, ang difference ko with Franklin Miano is I know my mistakes and I correct my mistakes. Yun dapat ang ginagawa. Diba? Hindi yung nagmamatigas at nagre-rebrand, diba? Ikaw, Franklin Miano, kamusta na yung storya kay Vicky Aider? Kay Vicky Aider, diba? Tama ba yung pronounce ko? Tapos yung, sino pa ba si Nadia Aider, si Vicky Grout. Gusto na yung storya doon. Yung akala mo, hindi namin hanap namin. Buti kasi Alex Hermosi, hindi pa kita sinasabi doon eh. Ako gusto kong sabihin talaga kay Alex Hermosi, yung nangyari sa website. Yung kaparehas mo yung website. Hindi ko alam kung anong nangyari doon eh. O kailan ng book launch, Tuwan nyo mga kamatis, mga kaibigan. Kasi ang akin lang talaga rito, madaling mag-sound profound sa internet. But then again, kaya nga tayo nag-look closely and take a second look sa mga bagay-bagay because sometimes baka yung sinasabi ng tao ay bullshit. Ako, I will always turn to the experts kung hindi ko alam ang sagot. Pero as much as my intellect would allow me to share sa inyo kung ano yung aking mga nalaman sa buhay, i-share ko sa inyo yun. Eto, katulad dito, sinisi pa yung Diyos sa problema niya. Ikaw naman
naman nag-cause nun, eh, nung ibang problema mo bro, eh. Sinabi ba ni God na kunin mo yung mga picture ni Nadia Aidel at saka ni Vicky Grout? O meron kaming ebidensya nun tol. Ay naku, bilisan mo. Kung may ifa-file ka, ifa-file mo na. O paano mga kamagis? Yun lang naman for today. Ay mamaya may main event tayo.